رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. Nandito po kaming muli para ipagpatuloy ang ating talakayan sa paksa na aming pinamagatang Muslim ang tunay na tagasunod ni Jesucristo. Ang naiwan po nating katanungan, Ustad, ay may kinalaman kung sino yung tinatawag na ina ni Jesus o ina ni Maria, di ba? Ayan. Na kung pag-uusapan ito, kung paano si Maria na ina ni Jesus ay ipakikilala natin sapagkat medyo bitin ang Biblia tungkol sa bagay na yan. So, nabanggit nga natin na nakaraan na Quran ang magpapakilala ng kumpletong impormasyon tungkol sa ina ni Jesus na walang iba kundi si Maria. Kaya babasahin natin ang nakasulat dito sa Al-Quran, sa Al-Imran, sa mga talatang 35 hanggang 37. No? Basahin natin upang sa gayon ay maintindihan ng ating mga televiewers, mag-isa mga kapatid nating mga Muslim, madagdagan pa ang kanilang mga kaalaman sa mga hindi nakakaalam. Okay? Gunitain ng ang asawa ni Imran, ina ni Maria, ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako ay nangako sa inyo na ang nasa sinapupunan ko ay iaalay ko tungo sa paglilingkod sa inyo, malaya sa lahat ng makabundong gawa upang maglingkod sa inyong lugar ng pagsamba. Kaya't tanggapin ninyo siya mula sa akin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam." At ng kanyang maipanganak siya, ang batang si Maria, siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako ay nagsilang ng isang sanggol na babae at si Allah ang higit na nakaalam kung ano ang kanyang ipinanganak. At ang lalaki ay hindi katulad ng babae. At aking pinangalanan siya ng Maryam o Maria. At ako ay humihingi ng pagkalinga mula sa inyo para sa kanya at sa kanyang magiging supling laban sa kasamaan ni Satanas ang itinakwil." Kaya't ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa kanya ng may mabuting pagtanggap at hinayaan niya na siya ay lumaki sa kagandahang asal at siya ay tinagubilin sa ilalim ng pangangalaga ni Zacarias. Sa bawat sandali na siya, si Zacarias, ay pumapasok sa Al-Mihrab, isang silidasalan o pribadong silid upang bisitahin siya. Kanyang natatagpuan siya na maraming pagkain. Siya ay nagsabi, "O Maria, saan mo ba nakikita ang mga ito?" Siya ay nagsabi, "Mula kay Allah, katotohanang si Allah ay nagkakaloob ng ikabubuhay sa sino mang kanyang maibigan ng walang pagbibilang." Yan ang nababanggit sa banal na Quran na naglilinaw at nagbibigay ng impormasyon sa atin tungkol sa mga bagay na hindi nabanggit doon sa mga sumulat ng Biblia. Ayan. Kaya bukod dito, ipinapakita kung ano ang lahi na pinanggalingan ni Maria na yan hindi natin. In fact, ang Quran pa nga, mayroong aklat na Suratul Maryam. Oo. Na isang aklat na talagang special yun, ha? Ustad, special yun para kay Virgin Mary. Wala tayong makikitang ganyan na kapitulo o sa anumang aklat sa Biblia na tumatalakay tungkol kay Maria. Nababanggit lang siya ng mga paunti-unti. Bukod diyan, meron din ang Quran ng pagbabanggit tungkol sa pagsilang ni Jesus na anak ni Maria. Alam ninyo, mga kapatid, itong panahon ng Disyembre, ipinagdiriwang ng mga kapatid natin na Kristiyano ang kapanganakan ni Jesucristo. Pero may mga bagay na nababanggit sa Biblia na hindi masyadong maliwanag. Ano ang makikita natin at bababasa dito sa Quran tungkol sa pagsilang ni Jesucristo? Ayun. Okay. Tama. Basahin natin ito, kapatid. Buksan mo sa Kapitulo 3, talata 45. Okay? Hanggang 47. 3:45 to 47. At bago natin to basahin, Ustad, ako lang curious, no? Gusto ko lang idagdag dun sa nabanggit mo na kanina para kompleto impormasyon natin dito kay Maria na ina ni Jesus. Banggitin natin yung lola ni Jesus, no? Ang pangalan ng kanyang lola ay si Hannah.
bint Fakud. Ibig sabihin anak na babae ni Fakud. No? Oo. Ayon sa tafsir ni Imran, Qurtubi at ni Araji. No? Napakahalagang maintindihan niya ng ating mga televiewers, maging ng mga kapatid nating Muslim. No? Na ang pangalan ng pinakalola ni Jesus Christ ay si Hannah bint Fakud. Kompleto. At siyang kanyang lolo si Imran. Di ba? Oo. So maliwanag, halos kompleto ang impormasyon na Kompleto. ibinigay sa atin. Oo. Sa Yung magitan ng pagsilang, ito na ngayon, subaybay naman nila yung pagsilang ni Jesus Christ. Ayon sa Quran. Ayon sa Quran. Pakinggan Pakibasa, niyo kapatid. ang pinaka-presentasyon ng Quran sa pagkakasilang kay Jesus Christ. Alayhisalam. Gunitain ng ipagbandya ng mga anghel o Maryam, si Allah ay naghahatid sa iyo ng masayang balita ng isang salita. Mangyari nga. At ito ay naganap alalaong baga si Jesus na anak ni Maria. Mula sa kanya, ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas, si Jesus na anak ni Maria, na itinampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay at magiging isa sa mga malalapit kay Allah. Siya ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata, siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Siya ay nagsabi, O aking Panginoon, papaano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang lalaki ang sumaling sa akin? Siya ay nagwika, ito ay magaganap sapagkat si Allah ay lumilikha ng kanyang maibigan. Kung siya ay magtalaga ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng mangyari nga at ito ay magaganap. So sa wikang Arabic na sinasabi niya na mangyari at mangyayari nga, yung sinasabi sa Quran na kun fayakun, yun ang paraan ng pagkakapanganak kay Hesukristo. Yun. Walang instrumento ng lalaki at babae at nagsiping. Yun. Kaya kinikilala natin sa Islam na si Hesukristo ay ipinanganak ng isang berhen. Hindi katulad ng Kristyanismo ngayon, mabanggit ko pasintabi sa mga giliw po natin na nakikinig, mayroong mga grupo ngayon ng Kristiyano na hindi pinaniniwalaan na si Jesus ay walang ama sa laman. Bagkos naniniwala sila na si Hesukristo ay mayroon niyang tatay at sinipingan. Si Maria. Kaya nabuo siya. So, hindi sila naniniwala na si Hesukristo ay anak na sinasabi na ang pagkapanganak sa kanya ay isang mirakulo. Na sinasabi lang ng Quran na kun fayakun, mangyari, at sinabi nga at mangyayari. Meron pang grupo ng Kristiyano na naniniwala na ang Diyos sa langit ay bumaba sa lupa at sumiping mismo kay Maria. Stagpirula. May mga naniniwala ng ganyan. Malupit yan. At hindi natin babanggitin yan, pero sa palagay ko, ang mga miyembro kaalim nito, iyan pong, naniniwala sila na ang Diyos ay may laman din na katulad natin. Bumaba sa lupa, sinipingan, kaya nga sinasabing si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya dahil ang kanya talagang ama na bumaba mula sa langit, sa lupa, sinipingan si Jesus. Tagturala, hindi po tinatanggap yan. Kahit na po yung mga majority ng ating mga kapatid na Kristiyano, hindi po tinatanggap yan. Pero may mga grupo po na lumalabas ng ganyan. Hindi po ito isang bahagi. Ngunit ang Quran ay kinukumpirma na si Hesukristo ay ipinanganak ng isang birhen. Pero bakit sila mayroong ganitong paniniwala? Dahil ang Biblia binabanggit na si Jesus ay anak ng Diyos. Mayroon bang sinasabi ang Quran tungkol diyan sa sinasabing si Jesus ay anak ng Diyos? Tignan natin sa bahagi sa Biblia sa kapitulo 3 talata 59, kapatid. Kung ating mabubuksan, at mababasa rito ang sinasabi, nakita mo diyan, kapatid. Dito, babasahin natin. Oo. Ito sinasabi sa Quran na salita o aklat mismo ng Diyos, nililinaw sa atin kung sinasang-ayunan ba ng Quran na ang Diyos ay may anak. Ayan. Diba? Ang anak ay si Jesus. Basahin natin sa talatang 59 ng Al-Imran. Sa pagkakaliwat po sa wikang Pilipino,
Katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paglikha sa kanya ni Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya mula sa alabok at kanyang winika sa kanyang mangyari nga at siya ay nalikha. Iyan ang bahagi ng sinasabi. Mula sa sinasabi ng Quran, na sinasabi lamang na mangyari, ito'y nangyayari nga. May gusto akong basahin dito sa Kapitulo 19 rin, kapatid, tungkol sa sinasabing si Jesus ay anak Diyos. Dito sa unang binasa mo, kapatid, ito ay tumatalakay na si Jesus ay sa paningin ni Allah ay kahalintulad lamang po ni Adan. Oh. Wala po siyang pagkakaiba. Mula po sa alabok, tayo po ay siya po, si Adan at saka si Jesus ay ganoon ang pinanggalingan. Sa Kapitulo 19, talata 88 hanggang talata 93, nakuha mo kapatid. Ito. O ikaw nang magbasa niyan Babasahin para sa ating mga gilim na mga Sa taga-pakinig. 19, 88 to 93, ganito ang sinasabi. Pakinggan ninyong mabuti. At dito sa Maryam, Suratul Maryam. 1988 to 93. Mahaba-haba ito, no? Basahin natin. At sila ay nagsasabi ang pinakamahabagin, Allah ay nagkaanak ng isang lalaki, katulad ng pagsasabi ng mga Hudyo, si Izra ay anak na lalaki ni Allah. At ng pagsasabi ng mga Kristiyano, si Jesus ay anak na lalaki ng Panginoong Diyos. At ng pagsasabi ng mga paganong Arabo na siya'y nagkaanak ng mga babae. Katotohanan kayo ay nagtataguri ng isang kakilakilabot na masamang bagay, na dahil dito ang kalangitan ay halos mapunit at ang kalupaan ay mabiyak mula sa ilalim at ang kabundukan ay malansag sa pagkaguho. Na sila ay nagpaangkin ng isang anak na lalaki sa pinakamahabagin at hindi katampatan sa kamahalan ng pagkamahabagin na siya ay magkaanak ng anak na lalaki o supling na anak. Walang sino man ang nasa kalangitan at kalupaan ang paparoon sa pinakamahabagin na siya ay hindi isang alipin. Maliwanag. Maliwanag na sinasabi sa Quran na ang Diyos ay walang anak. Ayun. Walang anak ang Diyos. Kung tinawag man siyang anak, ayon sa pagwiwika, ito ay may ibang kahulugan. Halimbawa, sa wikang Pilipino, sinasabi natin na anak ng dagat. Pero hindi nangahulugan yung dagat nanganganak. Kung binabanggit man yan sa Biblia, patawarin tayo ni Allah, ginawa nilang literal. Na mismo ang Diyos ay nagkaroon ng personal na anak. Pero maraming bahagi dyan sa Biblia na sinasabing anak ng Diablo. Pero hindi naman siguro ang Diablo nagkaanak o sumiping sa isang babae, nagkaroon ng anak. Nangangahulugan lang ito ng isang metaporika na tumutukoy lamang na siya ay kumbaga sa kalidad. Kalidad. Kasi may bahagi sa Biblia, kapatid, yung sinasabi nila anya na nung ipinako si Jesus, sa isang bahagi ng Biblia ay sinasabing, sabi nung senturyon, nung nakapakuan niya si Jesus, sinasabing, tunay nga na ito'y anak ng Diyos. Ayun. Pero sa isang bahagi ng Biblia, sinabi ni senturyon, ito ay tunay na mabuting tao. So nangangahulugan pala na ang salitang anak ng Diyos ay mabuting tao. Ayun. Pero ang ginawa ng mga kapatid natin, ay ginawa nilang letra ito. Ayun. Kaya, nawa ay baguhin po natin ang ating panampalataya na ang Diyos ay nagkakaroon ng anak na At kahit nga mismo sa Biblia nila, Ustad, sa Biblia ng mga Kristiyano, di ba? Ay hindi rin pumapayag ang Diyos na siya ay magkaroon ng anak. Binabasa natin ay Quran bigyan natin sila ng, kumbaga, iniisip nila marahil sa kanilang panunood sa atin, puro naman Quran ang binabasa ninyo Hindi naman namin naiintindihan yan dito po sa Biblia ninyo ay mapipilitan kami magbasa, para magkaroon kayo ng kuryosidad, baka hindi nabanggit ng inyong pare, ng inyong pastor, na sinasang-ayunan, ng Biblia ang sinasabi ng Quran na kailanman ang Diyos ay walang anak. Okay. Sige, Basahin natin sa Isaiah 46:9.
ganito ang sinasabi mismo ng Diyos dito sa Biblia, di umano, patungkol sa kanyang pagka-Diyos. Katunayang wala siyang anak. Hanggang ninyo. Inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba liban sa akin, ako'y Diyos at walang gaya ko. Hindi pwedeng ipasok yung salitang like father, like son. Di ba? Ay, walang ganoon. Oo, hindi pwedeng magkaroon ng anak, lalong hindi ang Diyos ay Espiritu Santo. Di ba? Kaya hindi maaari na si Jesucristo ay tawaging bugtong na anak ng Diyos sa sentido na anak talaga siya ng Diyos sapagkat magkakaroon ng pangalawang Diyos. Di ba? Magiging dalawa na ang Diyos. Samantalang sa panig ng ating mga televiewers, ng mga Kristiyano, wala namang papayag na ang Diyos ay dalawa. Di ba? Kahit na sabihin Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo yan, ang bilang doon sa tatlo na yon ay isa. Di ba? Kaya nga, dapat nilang maintindihan na itong ating tinatalakay, Ustad, na may kinalaman kay Jesucristo, pinakikilala muna natin siya, na siya ay hindi bahagi ng tinatawag na tatlong persona at ang Diyos kailanman ay hindi magkakaroon ng anak na literal. No? Okay. So sa pagpapatuloy ng ating talakayan, medyo iiwanan muna natin sandali para makapag-refresh yung ating mga televiewers. Baka merong gustong manubig dyan. Ano?